Hindi man tayo. Ano? Kamu na lang. Pero mau yan, mau yan. Luwagan lang. Turun din sa dito dahil Magpaluhod-luhod pa yan. Luhod, George, luhod. Ang kamay nyo ha, baka sumabit. Binubungkal lang yung makina niya, sir, para madala na namin sa machine shop. pasok ako sa akin mo na bakit sayaw. Diyan, may kayo dun, Joe. Dun, Joe. Daming na kayo dun. Daming kayo sayaw. Dali. Eh na. Eh na. Mga sir, truck po ba nagawa kayo? Nagawa po kaya lang wala na po tayong time para sa malalaki. Medyo tambak din po kasi yung mga ano itong gawain natin sa mga kotse. Ba't lang sayaw? Dito ka sumayaw dito. Yan. Ganda mo yung sayaw mo. Thank you. Ayan sir, ito nililinis muna namin kasi pag dinala kasi namin to sa machine shop mga boss, diniretso namin 100% hindi masyado nililinis, kaya ayan, bago namin dalhin sa machine shop, nililinis lang namin. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may mga charges tayo na cleaning materials kasi hindi na po kasi namin sinasama yan sa labor. Para alam nyo kung magkano lang yung labor at magkano kung alam yung mga panlinis. Ayan. Shoutout sa inyo mga boss, pagandang araw. Ayan. Nakita nyo naman kanina yung live natin dito. Grabing noise sludge talaga, kagaya ng makina binubungkal ngayon. Tsaka magkano po pakabit ng rack and pinion at saka Tyrant Mitsubishi Montero. Mura lang po dito sa amin. Message ko sa inyo mamaya. Yo! Ayan, tapos na rin yung ano. Mamaya tatagalin yung sa thermostat nito paglamig. Ayan. Ganito po yung kulay niyan kanina. Ayan, nakikita nyo yung itim na yan. Ayan, ito yung dahilan. Itim na yan. Hindi ba ikaw yun? Ayan, ito po yung dahilan kung bakit namin ibababa yung sasakyan sa kita ko sa inyo. Para alam nyo rin. Nakikita nyo yung gold na yan. Ayan. Yung gold na yan. Yung mga puti-puti na yan, itong metal na to, ayan, metal po yan. Kinain po yung mga bearing ng makina. Ayan, ayaw ko muna palinisan. Ayan, nakikita nyo yan. Ayaw ko muna palinisan sa kanila ito dahil gusto ko muna makita mismo ni sir kung ano yung nangyari sa loob ng makina niya. Mahirap kasi magkwento lang hindi nakikita. Ayan. Pero binibideo na natin, ayan. Yan po yung bearing, kinain mga boss. Ayan, kaya nasa sa inyo kung ayaw maniwala sa akin sa pagdating sa maintenance. Maniwala kayo dun sa mga nagkukwento, lugi kayo. Kami kasi yung nakaka-encounter mga boss, kaya sinasabi na namin yung totoo. Ito yung ginagawa namin para hindi lagi-lagi magkikita tayo sa shop. Ayan. Ayan po, nakikita nyo na yan ay bearing ng mga nadurog na disgrasya. Ayan. Nagbara lang po ito, dala ng oil sludge, nagbara yung oil strainer. Ayan, kinain po yung mga bearing. Ayan, kaya yun ang dahilan kung bakit binababa ngayon namin yung makina. Ayan, ayan po yung kulay ng makina. Ayan. Luwag piston. Magandang araw. Ayan, pinagtutulungan nila.
Ayan. Kaya alagaan nyo sa change oil. And then kung meron kayong laging extra budget, mas maganda po yung papalinisan nyo po yung oil strainer or yung crankcase, patanggal nyo mga boss. Kasi doon kalimitan nagkakaroon ng problema yung makina. Kapag po nagbara, nagkulang sa pressure, pataas ang langis, yung akyat ng langis, ang pababa po niyan hirap na hirap. Maaaring mag-damage po yung mga bearings, and then mag-aya kayo dito sa sasakyan na to. Ayan. Binubungkal na po para mahatid or malaman natin, makita rin natin yung crankshaft kung may tama. Sana bearings lang or tsaka howling na sakto lang. Kasi pag mag-oversize, alam nyo naman, malalaki-laking damage na may tama. Tapat-tapat, no? Hanggang ng mga silang kulay lang. Hawakan. Ito lang ang tama. Yan. Magandang hapon mga boss. Ayan, papakita ko sa inyo mga boss yung mga kalimitan naging problema kasi minsan sa ibang shop hindi po ina-advise yung mga ganito. Ayan, tingnan nyo ito mga boss. Kapag yung hose nyo po ay magang-magana, ayan, yung oversize na siya compared dito sa, tingnan nyo naman yung sa ibang sasakyan, talagang hindi po ganito kataba. Ito po kasi mga boss, kapag nagkukulang or nagaan ng pressure, ito po ay kumukupi. Ayan, kumukupi po yan pag ito po ay sobrang alsa na, kumukupi po yan. Ngayon, mahihirapan ngayon mag-circulate yung tubig. Yun na yung dahilan kung bakit magiging Sharon Cuneta, tubig at langis. Ayan. Ayan, pinapakita ko po sa inyo kasi sa iba hindi po talaga ini-explain yan. Ayan, kung bakit nagkakaganyan. Ayan. Naghalo po yung tubig at langis. Ayan, kaya overheat po ang kinalabasan. Ayan, tingnan niyo po. Ito, malala na to mga boss. Kasi ang lumabas ay tubig at langis. Ayan, kung ito ay ano lang, compression at saka tubig, yung iba ginagawa nilang solusyon para nagamit pa, tinatanggal yung thermostat. Ayan, alam naman ng iba yan kung ano yung nararapat, yun nga. Pag walang budget, tinatanggal nila yung thermostat kahit hindi, pero pwede naman kasi, pero pwede naman talagang hindi. Ayan. Tinatanggal yung thermostat kapag mayroon ng pressure na galing sa compression papunta sa tubig, yun yung tinatawag natin nagkakaroon ng bula.
tinatanggal lang yung pressure sa thermostat para hindi lumakas yung bula dito. Ang problema ito, sir, yung sa inyo, nagkaroon siya ng problema sa overheat. Ngayon, ang tinamaan, yung engine oil leak papunta dito sa tubig. Hindi pwedeng patagalin yung mga ganito na itakbo-itakbo kasi magagasgan yung bearing nyo. Magagaya kayo doon sa ginagawa namin. Ito, overheat lang naman ito, top overhaul. Hindi naman kamahalan ng pyesa nito. Kaya lang sana, walang pumutok. Hindi naman to namatay, hindi naman tayo. Nagtataas na lang. Sige, baka bulok na lang. Pero magkakaalaman ito kapag binuksan na. Basta ito payo ko sa inyo mga boss. Huwag niyong tipirin kapag ganito nang umalsa na yung inyong hose. Yan. Check niyo yung mga hose niya. Pakita ko sa inyo yung ibang hose dito na goods na goods. Malayo po. Yan, kagaya po nito. Ayan. Makikita niyo wala pong maga, hindi maga. Ang hose po ng tubig, ganito talaga yung kalaki mga boss. Ganito kalaki. Yun po halos naging isa't kalahati po tumaba yung kanyang hose. Kaya umalsa na. Kung magkasama expired na kasi yung ano niya, may play kasi ito sa loob. Tingnan mo yung nandoon, ang liit lang. Ang liit lang ng radiator hose. Ito yung kay sir, lumaki para naging isa't kalahati liit lang. Ganyan lang ang hose niyan, kalaki. Hindi lang sa init, baka hindi ka nagkukulant or bira mo gamitin. Kakuha ko mo lang Kukuha mo lang. O yun. Yun iko-correct na lang talaga natin itong mali na to. Kasi, yan, papalitan to. Ano lang naman yan, wala man ba usok? Wala mang usok. Kaya naman natin tipirin ito, pero kung kaya mo naman hindi tipirin, mas maganda. Kasi, isang ano ka na. Di naman kamahalan ng pyesa nito. Ang medyo mahal-mahal lang na gastos mo dito, mas shop. Papa-resurface natin yan. Yan, tatanggalin lang naman namin yan dyan. Timing. Bunot. Ano? Ha? Kasi hindi ako yan, hindi naman namin kakalasin yung engine support na yan. Pero, ito, papalitan mo na to. Wala na to, sir. Hindi ka naman katakbo niya ng maayos. Hindi pa, kadukot na yung ano. Ito. Alin dyan? Kadukot na, malapit na yung Ay, hindi. Sira na kasi itong ano mo. Engine support ito. Nakalaglag na yung makina mo. Tapos, dito, sira na rin yan. Umusog na papunta rin yung makina mo. Papalitan niya. Papalitan itong support na left and right. Left and right at saka dito. Ay, pwede pa naman to siguro. Kahit yung left and right lang. Mapansin mo, yung makina mo dumikit na yan. Nakikita nyo naman dito. Ayan. Dumikit na po sa gilid. Ayan. Piso na lang. Wala lang ang piso yung pagitan eh. Papil na lang. Papil na lang eh. Ayan. Pag nasira na po kasi yung engine support, akala nyo nakakatipid kayo. Ang nangyayari dyan, sir, unti-unting sinisira yung undercharge nyo. Unang-una, malakas sa gas kasi pigil yung velocity. Kahit anong speed mo, hindi maibigay ng sulit yung speed. Oh, yan. Sabi ko sa'yo. Tapos, may magic na rin pala to. Ayan, tinanggal yung hose. Hindi ko alam, siguro naging patayin o ano. Tinanggal yung hose. Ito. Pinatayin na yun sa PCV valve mo. May mga malupit na pinagdaanan ito. Matagal na sa ito? Kuha mo lang. Ayan, okay naman. Ginawa pala nila. Ayan. Pero nauwi pa namin Bicol. Nauwi pa ng Bicol. And ginawa nila sa aircon mo, nag-bypass pala ito. Nagawa ng bypass, malamang may problema ito, either IACB or yun, may na yung compression. Kaya ito na lang kasi yung pinakang last option ng solution lagi. Yung pag-additional lang IACB kapag nahihirapan yung makina. Para lang magamit. Ayan, ito manoy, delikado itong mga ano mo na to. Puro na papel. Mas maigil ito makahanap ka ng socket. Huwag mo nang antayin magdikit-dikit. Pero yan. Dito muna tayo. 2 to 3 days. Oo. May itawag ko. Kung magkano estimate niyan. Huwag na mo nang tipirin. Palitan na lang yung valve seal. Kasi kung sabi mo wala kang budget, hindi ko nakakalasin yung valvula niyan. Papamasin chef ko lang yan. Konti lang naman mararagdag mo. Mamaya bigyan kita estimate. Pagka ganito kasi na nag-overheat, affected na rin kasi yung ano niyan yung valvula mo. May pagsingaw na dun eh. Yung piston kung may alog, pwede natin paalsahin, pero yung valvula kasi nagbi-build up kasi yun nito. Tsaka ano naman taas ng pressure. Bigyan kita estimate. Basta dito muna tayo sa overhaul
Mabilis to eh. Parehas tayo ng makina, kaya lang yung akin card type. Yung Lancer ko. Kaikot, meron pa. Meron pa. Balik ko. Tigas-tigas. Tigasin mo lang kaya? Ito ba naman po? Complete eh. Yan, ganahin yung ano? Wala naman doon. Ganahin yung crankshaft. Magpapakaulit ka lang ako. Ganahin yung lang, you know? Yo, wag mo kami kinain. Patuloy na. Nasip ko ka na. Tara. Wait lang, pakita natin yung tama. Ayan sir, kung nanonood ka sir, ito na yung tama ng inyong sasakyan. Ayan. Nadali po yung crankshaft. Ayan. Kinain. Umikot po yung bearing. Ayan. Umikot, lumuwag eh. Lumaki yung ano. Ito po yung bearing oh. Naiwan na po yung bearing, yung crankshaft. Ayun nako. Check natin ito mga boss, papacheck sa machine shop. Pero kapag last oversize 100 na, palit na po tayo ng crankshaft. Ayan. Kasi ganun po yung ano. Pag 100 kasi pahirapan na tayo ng size na yon. Tanggalin mo sir. Masugat ka. Mabawag ka. Wala si Jo. Bawag. Ayan. Ito na po yung bearing niya. Naiiwan na po mga boss. Ayan. Naging Satcharon. Hawak eh. Palo. So, ayun sa baba. Ayan, ito na yung nangyari mga boss. Kinain yung bearing, ayan. Kinain yung crankshaft. Ngayon, ang gagawin dito, ayan. Ito, konting scratches lang. Iwan ko lang dito sa iba. Tanggalin yung iba. Ikot lang. Ito. Bit. Hindi na, mamaya mo na yung ilaluwa mo niya. Hindi na mo na ilaluwa. Taranggalin mo lang ka din. Kuan nga ni May. Kalo. Oh. Yan ka na? Palamigin mo na. Buksan mo na ito, yung oil. Patubuyan na. Kinain ng bearing. Oh, nadurog. Hindi na nga matanggal, yung mga cup niya. Oil slot, nagbara. Umandar pa yan? Hindi na, pinowing na yan. Tinawag. Ibang bearing. Ganun din. Doon sa tinamaan sa control. Nagbara, alam mo yung nagbara doon sa oil strainer. Sangkot sara, mahigit. Oil slots. Ngayon tumigas. Tapos ito na yung bearing. Ayun sa lobo. Ayun, mga makinang na yan. Ayan yung mga ganun-ganun. Yung mga makikina. Bearing. Kinain.
Oo nga, hindi ko nakatanggal eh. Ay, Imakap na eh. grabe. Paano nangyari ganun yun? Habang normal lang siyang tumatak. Uy, masukat ka. Hayaan mo na. Naputput siya. Mas matetano yung ganyang metal sa panloob ha. Ingat kayo. Diyo, wala ka pang anak. Nakuha na ka. Mga palimalino na. Ingat kayo, matalas yan ha. Oo, yung mga Sa shards lahat, na bakal. ito kasi yung ang nasa loob kasi ng makina, sobrang talas niyan kasi kumbaga, alam mo yung loob, yung sa amin yung nagagawa ng itak, di ba, inaano pa yun yung para mas lang tumalas. Talas na talas yan. Sumagi ka lang yan, punit. Malinis ka eh. Kamay mo lang malinis. Nandadaya ka. Paro. Tigas ah. Yoy! Mas 4 na. Ano na? Malinis yung pusan niya? Hindi mo lang di pa rin. Parang chocolate. Dapat pala nag-automotive na lang ako nung college ako eh. Uy, ulog. Sabi rin ka. Grabe oh.
Ano naging cause ng ganyan? Ay, gano'n? Engine oil. Yun din ba yung sa change oil? Yun din yan, yung engine oil. Kaso natuyuan na siya ng langis. Kulang ng dami. Ngayon, kulang-kulang na siya. Tara, pare. Ay, linisin mo lang yung pare. Nililinis niya. Yoy, ang papa. Turuan ng mali. Baka mamatay din ako dyan. Tapos na ko kami. Ito lang, Yoy. Ano ba yun? Manto. Justin. Justin. Ayan. Ito po yung nangyari sa sasakyan nyo, sir. Ayan, kung nanonood kayo, sir. Ito na po yung mga piston. Nakalas na po natin. Ayan, ito po yung nangyari. Ayan na po yung bearing na iwan na. Nag-spot weld na, hindi na namin makalas. Ayan. Papasukat po natin ito, sir, sa machine shop kung pasado pa na oversize ng bearing. Ayan, ito na yung bearing. Naiwan na po. Kumapit na yun na makalas. Ayan. Dumikit na. Ito wala namang tama. Ayan. Ito yung minor scratches lang, normal. Ito lang pong isa yung napuruhan. Kung ito'y kaya pa ng second oversize, papayag tayo. Pero pag last oversize, hindi na po tayo papayag kasi magiging size 100. Yun na po yung pinakamahirap hanapin na size na bearing. Yung size 100 kasi ibili na lang ng buong crankshaft kung sakali pag gano'n na yung size. Hindi na po tayo nag-aano ng size 100 kasi next na repair, wala na, huling repair na. Kaya kapag second oversize, good pa, doon na tayo. Ayan, ito yan. Ayan po. Ayan. Kaya ulit-ulit kong sinasabi mga boss, hindi porkit fully synthetic ang inyong gamit ay isasagad. Ayan. Mas maagap, mas maganda. Ayan, para iwas problema sa daan. Kagaya nito, sa MOA na si Sir inabot. Ayan, tapos pinatowing na lang papunta dito. Ayun. Yun yung mga senaryo. Kaya nga, ito po ay dapat dudukutin ko lang. Nung nakita ko na napakarami nung nadurog doon sa kanyang crankcase ay
Nag-isip na ako dahil baka mag-backjab lang. Saka alam ko 100% talaga may madamage sa ganito. Pag anong kalalim yung, o karami yung bearing na kinain na nadurog, ay umikot po ito. Umikot yan. Isa sa mga bearing ng connecting rod. Ayan. Ito na po yung oil sludge, napakakapal. Iyon. Sino? Ano naman dyan? Mamaya, tingnan ko. Nag-ano, dinadagdagan ako ng charge. Meron niya, mura lang yan. Ayan. Bali ito sir, papadala ko na sa machine shop. Dalhin ko sa machine shop na. Doon. Ipahuling. Tapos pasukat ito. Itawag na lang sa akin kung anong size na ito. Kung replace na ba o pwede pa. Tapos, alin yung number 1? Papasukat natin kung kinain ba o hindi yung ano. Tingnan mo yun doon, kung umikot. Kasi umikot yung bearing kung ito ba yung nagbago. Pakaliper mo yan ha. Dala ka na lang din ng isa pang sample to. Kaya ano muna para mapasingit na natin, tuloy-tuloy na yung gawa nito. Basta itong number 1 kamo, ito yung kinain dito. Pakisukat kung kailangan magpalit ng connecting rod para mas madali. Sugat ka, malalim yan. Ito yung langis oh. Tingnan mo naman tong langis oh. Langis to. Nadudurog. Langis yan. Akala mo kung nagiging buhangin, langis yan. Ang kapal. Yun ang nangyari, nagbara dun sa strainer. Oo. Hindi mo mapapansin eh kasi kahit si sir nagulat eh, biglang klak. Oo, bigla na lang gumanon. Namatay 2 beses. Tapos yun. Tumawag sa akin, sabi ko sukatin, pagkukat niya parang kulang daw yung langis, pinabili ko, dinagdagan, nawala yung tunog. Tapos namamatay, sabi ko wag nang pilitin. Pagka ganun kasi wala na. Baka ano na naman yung idagdag mo sa akin ha? Kaya yung Toyota. Ayan, hanggang dito naman na yung live natin. Ayan, ito yung mga piyesang tinetest natin. Thank you so much mga boss. Magandang hapon. Mamaya, padala mo muna dun sa dulo. Huwag yan sa harap. Dun sa dulo, huwag dyan sa harap. Mamaya may may hinahantay pa akong tawag.